Nyo yung kay Suntay, yung kanilang demanda. Nahaharap na sa ethics complaint si Congressman Bong Suntay dahil sa mga sexist remark kay Ann Curtis. Dapat daw parusahan ng kongresista, lalo na at di niya pinagsisisihan ang kanyang ginawa. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Formal nang sinampahan ng ethics complaint si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay dahil sa naging sexist at inappropriate comments nito tungkol sa aktres na si Ann Curtis noong hearing ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Pasado 10:00 ng umaga, dumating si former Gabriela Congressman Liza Maza sa House Committee on Ethics and Privileges kasama ang iba pang complainant na miyembro ng iba't ibang women's rights groups. Para kay Maza, nararapat lang patawan ng parusa si Suntay dahil... Kapal na mukha, katulad nitong Lisa Masa na to. Kapal na mukha nito. O ilan na ang mga kababaihan na nadala niyan sa kabundukan? O, para makipaglaban na nangamatay. O marami pa nga mga kababaihan dun, ginagahasa daw nung mga supremo nila. Nung mga mga matataas ang posisyon doon sa kabundukan. Oh, nakita mo ba itong mga itong nagsampa-sampa ng demanda o inano ba nila? Naghumingi ba sila ng accountability doon sa mga binubuntis doon, nare-rape doon, yung mga binabaon ng buhay, yung mga mass grave nila. Diba? Ito pa mga to ito pa talagang makakapal ang mukha ng mga ito. Sila pa talaga yung naglilinis-linisan ibang klase. Nabag umano nito ang iba't ibang batas na pumoprotekta sa mga kababaihan, tulad na lang ng Magna Carta of Women at Safe Spaces Act. Sa tingin namin, walang lugar ang ganitong kondukta ng isang halal na opisyalis ng gobyerno na mataas pa naman ang kanyang posisyon. Ayun na, sabi ko nga sa inyo okay lang naman nga yan. Huwag kayong masyadong, okay lang kung sensitive kayo, pero lahat ganyanin ninyo. Sabi ko nga sa inyo, mas importante pa sa inyo itong ginagawa ni Suntay kaysa dun sa ninanakawan tayo. Magpa-file kayo ng ethics complaint kay Suntay. Pero hindi kayo makapag-file ng ethics complaint kay Zaldico. O wag na si Zaldico, si Romualdez, si Sandro Marcos, di umano, magnanakaw. O itong mga congressman na sinasabi na nakatanggap ng pera, mali-malitang pera, di kayo mag-file ng ethics complaint sa mga yan. Si Suntay, na bastos yung bibig, sabihin na natin, bastos yung bibig, sasampahan nyo ng reklamo, pero yung mga nagnakaw ng pera ng taong bayan, mga kawatan sa Pilipinas na nakinabang sa pera ng gobyerno, mga taxpayers money na dapat napunta sa serbisyo pero pinambayad sa mga tuition fee ng mga anak nila sa labas, pambili ng mga kabit nila ng mga diamante at mga mamahalin ng mga bag at pang-travel nila sa ibang bansa para mamuhay ng marangya, hindi ninyo sinasampahan ng ethics complaint? Walang hiya kayo. Sa impyerno ikaw, konti na lang tatagal mo sa mundo. Oo, sa impyerno ka mapupunta. Sigurado ang daming mga magulang na ninakawan nyo ng mga anak para isama ninyo dyan sa kausa nyo na kahit kailan hindi naman manalo-nalo. Walang hiya kayo. Sabi ko nga sa inyo, mahihiya si Satanas sa kademonyohan nyo. Nandito siya sa Kongreso at kailangan na siya ay patawan ng disciplinary action ng Kongreso mismo. Ang Kongreso ay may responsibilidad at autoridad na gawin ito. Nilabag din anya ni Suntay ang rules of conduct bilang isang public official at hindi raw sincero ang mambabatas sa paghingi nito ng paumanhin dahil patuloy pa rin itong naninindigan na analogy lamang ang kanyang ginawa. Hindi niya ibinawi yung sinasabi niya na dapat na i-treat ni Miss Curtis na compliment yung kanyang sinabi. Wala siyang binawi sa sinabi niya. So pagpapakita lang ito nung wala naman Sabi ko nga sa inyo, ulitin ko nasa makabagong mundo na tayo. Sa mundo nga, noong dati, nung unang panahon, ang tanggap lang natin lalaki at babae. Pero dahil nga sinasabi ninyo na hindi immoral yan, karapatang pantao yan na magmahal kahit parehas kayong may ethics. Kahit parehas kayong may sugat na hindi gumagaling, magpompyangan kayo araw-araw, karapatan yan ng pagmamahal. Hindi immoral yan. So, nag-i-evolve tayo. Tinatanggap na natin unti-unti yung pagbabago ng mundo. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. May mga bansa pa na ikinakasal na. Dito sa atin, mayroon pang Soji Bill, di ba? Tangina. Tapos ganyan lang. Hindi pa kayo nasanay. Yung mga lolo nyo, ganyan din naman kababastos.
Mga kapatid nyo, ganyan din naman kayo mismo, ganyang kababastos. Aknan tokwa kayo. Yung mga ganyan, isinusumpa na rin, pinapanalangin na lang sa Panginoon niya, Panginoon, itong mabang to, masama ang bibig nito. Ikaw nang bahala sa kanya, pero para sampahan nyo pa ng reklamo? Walang hiya kayo, masyado kayong malinis. Puros kahayupan naman ang ginagawa nyo sa lupang kinatatayuan nyo. Yung attitude, yung pagtingin niya talaga sa kababaihan, na habang nagsasalita siya, lalong nabubulgar kung gaano siya kamacho. At ano pa naman siya, mambabatas siya, pero siya ang kauna-unahan na lumalabag dun sa batas na kapatungkol sa kababaihan. Bagamat ayaw pangunahan ni Maza ang Ethics Committee, naisa na ng dating mambabatas na patawan ng mas mabigat na parusa si Suntay bilang siya ay isang public official. Pwede siyang suspendihin ng ilang linggo. Pwede rin na magmulta siya, pwede siyang mag-community service, magmulta siya at ibigay sa mga organisasyon ng kababaihan. Pinaiimbestigahan na rin ng Kamara sa Ethics Committee ang mga naging payag ni Suntay tungkol kay Curtis matapos maaprubahan ang mosyon ni San Juan Representative Bel Zamora sa plenaryo kagabi. I move to authorize the Committee on Ethics and Privilege. Ay na, gusto kasi, baka gusto nito ni ma'am, siya yung pinagpapantas yan. Para mo naman kasi pagpapantasan yung ganyan tsura. Putya yan, ma'am. Sabi ko nga sa'yo mayaman ka naman. Marami ng mga pampaganda. Kapag mayaman ka, sa dami ng pampaganda, hindi ka pa rin maganda, putya, hindi na kasalanan hindi na problema ng pamilya mo yan, problema mo na yan. Jeans na yan, ma'am, jeans. Schedule a meeting to first conduct a thorough assessment on the actuations and statements of Representative Jesus Bong C. Suntay relative to the question of privilege of Representative Ann Matibag. Second, to require Representative Suntay to appear in the hearing of the committee. Third, to immediately report to the House its findings and recommendations. Mga hipokrito, no? Di ba pinapanagot nila lahat ng mga, kasi tinan mo 50 plus yan, bumoto sila in favor sa impeachment ni BP Sara, yung sufficient in substance. Nag-iisa lang si Suntay. O kita mo, anong tingin nila kay Suntay? Kalaban. Pucha, gusto nila ipatanggal sa pwesto. Ganyan na ganyan yung ginawa nila kay Kiko Barsaga, kay Arnie Tevez. Ganyan yung ginawa. Hanggang ngayon ginagawa pa rin nila. Tangina, dapat talaga tong Congress na to, buwagin na to. Wala naman tong silbi talaga. Wala naman silbi yan. Pucha, buwagin na yan. Dapat yan. Wala nang Congress, wala nang Senado. Ano na lang. Sumama na lahat, buong Pilipinas sa Davao. Kung sino yung mayor ng Davao, yun na yung mayor ng buong Pilipinas, ganun. After the scheduled hearing. Kaya para kay Gabriela Portillo's Representative Sara Elago na sumama sa complainants ngayong araw, malaking tulong ang formal na pagsasampa ng ethics complaint laban kay Suntay. Nandito tayo para... Ito na naman yung copycat ni Rizon Tiberos. Di naman nanalo to eh. Tanginang yan. Nagsasalita to, di naman nanalo yung party list nito. Duterte yung nanalo eh. Siningit lang tong ulol na to eh. Parang si Abante lang din to. Dapat hindi pinakikinggan tong mga talunan na to eh. suportahan ang ethics complaint na ito ng mga leader. Gabriela Women's. Doon nga sa, Gabriela ba yung kabataan? Yung isang membro nila, hinalay daw nung mas nakakataas sa kanya. Hindi nga nyo pinakinggan, hindi nyo nga pinakialaman. Tapos pinakikialaman nyo si Suntay. Wala man sinabi masama si Suntay. Sabi niya, nakita ko si Ann Curtis sa siyang, ang ganda. Kung ano-ano ang naisip ko. Wala man sinabing naisip na malaswa. Sinabi lang niya, may mga naisip ako talagang, nako, gumanon lang man siya. Well, kayo lang naman nag-a-assume. Madudumi yung mga isip niyo, mga manyakis kasi kayo. Kaya hindi pa man natatapos si Suntay yung kanyang gustong sabihin, hindi niya na nga itinuloy. Kayo yung nagtutuloy ng istorya. Puta, kayo nagpapantasya eh. Tangina, mga tigang kasi itong mga to eh. Baga para mga Sahara Desert siguro itong mga to, magagaspang. Kaya mga ganyan. Kababaihan para mas mapalakas natin yung panawagan ng pananagutan at itong mga leader kababaihan na ito. Dami mong alam. Tigil mo na yan. Ulul. Upal. Walang may gustong makinig sa mga puki ng inang pinagsasasabi nyo. Mga hayop kayo. Sabi ko nga sa inyo, iniwasan ko na magmura. Ayoko na nga magmura. Hayop na yan, oh. Mamaya, mapanood to ni Inday Sara. Sabi ni Inday Sara, si Boss Data, parang talaga itong bubig talaga nitong tao na to. Pero minsan, pag ganito talaga yung mga nakikita mo sa balita, okay lang yan, magmura.
Pag maayos na, pag si Inday Sara na yung presidente, hindi na tayo magmumura, pangako yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang